Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, isang magandang tanghali sa iyo Popoy at Bea at ganun rin sa lahat ng mga nakikinig sa oras na to. Matagal na akong listener ng Dear MOR. Halos lahat na yata ng kwento ninyo ay napakinggan ko na. Hindi nga kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig. Kaya naman laking tuwa ko na kahit wala na kayo sa radyo ay napakapakinggan pa rin namin kayo sa Facebook Live. Kaya heto, hindi na ako nag-aksaya ng oras na magpadala ng sulat sa inyo dahil tulad nila, gusto ko ring mapakinggan ng lahat ang kwento ng buhay ko. Popoy, ako nga pala si Anthony. Isang simpleng lalaki na may simpleng buhay at pangarap. Tahimik akong namumuhay sa probinsya ng Cagayan. Medyo mahirap nga lang dahil wala naman akong regular na trabaho. Tamang pag-aalaga lang mga baboy ang pinagkukunan ko ng kita ko para sa pang-araw-araw. Hindi naman din kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sa katunayan nga niyan, grade 1 lamang ang tinapos ko. 8 kasi kami magkakapatid. At dahil sa hirap ng buhay, hindi kami lahat kayang pag-aralin ng mga magulang namin. Popoy, kahit medyo hikahos talaga ang aming pamumuhay, masaya pa rin naman ako dahil kasama ko ang babaeng pinakamamahal ko. Si Paula. Matagal na rin kaming magka-live-in at matagal na rin akong nangangarap, humihiling na sana balang araw ay mabigyan ko siya ng magandang kasal at ng masayang buhay. Oh, kumain kayo ng kumain ha? Magpalaki kayo para malaki rin ang benta ko. Anthony! Anthony! Oh, Sheng, nagawa mo rito? May kaunting salo-salo sa bahay kaninang tanghali. Dumating yung pinsan ni Mama na galing Canada. Kaya ito, dinalhan kita ng minudo. Oh, talaga, nag-abala ka pa. Pero salamat dito ha. May hapunan na kami ni Paolo mamaya. Amoy pa lang, nakakabusog na. Siyempre, alam mo naman si Mama, specialty niya ang minudo. Pakisabi kay tita, salamat dito ha. Nako, ang sasabihin lang nun sa'yo, huwag ka nang magpasalamat. Puntahan mo na lang daw siya at namimiss ka na nun. Buti pa raw yung baboy nakakarating sa kanya, yung mismong nag-aalaga, hindi raw. Di bale, dadalaw rin ako pag hindi na ako masyado abala rito. Alam mo naman, kailangan magdoble kayod para sa kinabukasan. Oh, yung isa ba, ano na? Tinutulungan ka ba sa mga gastusin dito sa bahay nyo? Ultimo pagbabayad lang ng kuryente? Yaan mo na. Ako naman yung lalaki. Kaya tama lang na ako dapat ang bahala pagdating sa pagbibigay ng pera. Hay nako Anthony, ilang beses ko bang sinasabi sa'yo na kawawa ka dyan sa kinakasama mo? Kayod ka nga ng kayod, samantalang yung isa, buhay reyna. Siya naman ang reyna ng buhay ko. Kaya ayos lang yun. Ay sus! Dinadaan mo na naman ako sa ganyan. Iuntog kaya kita ng magising ka, no? Kung nag-aalala ka sa akin, ayos lang ako. Kaya ko naman. Saka isa pa, wala naman kaming problema ni Paula. Ayos lang kami. Sigurado ka. Oo nga, sigurado ako. O basta kapag may problema, sumigaw ka lang ng Darna at darating ako. Ganito ba? Darna! Baliw ka talaga kahit kailan. Anong meron dito? Ay, mahal. Binigyan tayo ni Tita Celia ng hapunan, no? Minudo. Hi, Paula. Dadalhin ko na to sa loob. Tsaka kung pwede lang pagkatapos mo dyan maligo ka na. Ayokong tatabi ka sa akin na amoy baboy ka pa. Sige, sige. Ugali ng jowa mo? Singbaho ng kural ng baboy?
Grabe ka naman, baka mainit lang ang ulo. Sige na, umuwi ka na, tatapusin ko na to. Salamat ulit sa pagkain ha. Wala yon. Mauna na ako. Sige. Ay. Mahal, gusto mo bang masyal tayo sa bayan sa linggo? Pwede tayong bumili ng bagong sapatos o kaya kahit bagong damit. O kaya naman bagong bag. Ano, gusto mo? Sino ba yung katext mo? Wala. Ano nga ulit yung sinabi mo? Sabi ko, gusto mo bang mamasyal tayo sa linggo? Di ba may kinukulit ka sa aking bag? Bilhin na natin. Sa linggo? Hindi ako pwede. May lalakarin ako. Ano? Basta may lalakarin ako. Sa susunod na lang. O di kaya, ikaw na lang bumili ng bag ko. Total naman, alam mo na yung itsura. Para naman matuwa ako sa'yo. Ay, pwede rin naman. Dun sa lakad mo, sino ba yung kasama mo? Saan kayo pupunta? Sa anong oras ka uuwi? Ba't ba ang dami mong tanong? Daig mo pa yung pulis Basta aalis ako, wala ka na ron. Tsaka pwede ba, huwag mo na akong pakialaman. Ito naman, parang nagtatanong lang. Ewan ko sa'yo. Matulog na nga tayo. Baka masira pa yung gabi ko Sige na, matulog ka na. Popoy, ako yung tipo ng taong matipid pagdating sa pera. Kapag ka hindi kailangan, ay hindi ko binibili. Hanggat pwede pang magamit, pagtsatsagaan ko. Pero pagdating kay Paula, hindi ako nagdadalawang isip na ibigay ang gusto niya. Isang sabi niya lang sa akin na gusto niya ng ganito, ay bibilin ko agad. Itinuturing ko siyang reyna kahit wala naman akong palasyo. Ganun ko kamahal si Paula. Halos lahat ng taong nasa paligid ko sinasabi na inaaksaya ko lamang daw ang panahon ko kay Paula. May mga nagsasabi pa na may iba na siya at niloloko lang ako. Hindi ko sila pinakikinggan, Popoy at Bea, dahil mas malakas ang sigaw ng puso ko. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi ako yung tipo ng lalaki na kailangan at bagay kay Paula. Sino lang ba ako? Ano lang ba ang kaya kong ibigay sa kanya? Dahil sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nagiging malinaw ang bagay na yon sa akin. Pero kahit pa nga ganoon, ay inilaban ko pa rin ang pagmamahal ko para kay Paula. Kahit na nararamdaman ko ang unti-unti niyang paglayo sa akin, ay mas lalo akong gumagawa ng paraan para lang hindi siya mawala sa buhay ko. Kahit paalam at ramdam kong wala na akong lugar pa sa puso niya. Anthony, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero huwag kang magwawala agad ha. Ba't naman ako magwawala? Kasi malaki ang posibilidad na magwala ka sa sasabihin ko. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Hindi ako magwawala. Nandito tayo sa palengke. Magmumukha ako si Raulo. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Sige na, sabihin mo na. Kahapon kasi, nakita ko si Paula at Joel magkasama. O, tapos? Holding hands. Sweet. Parang mag-jowa. Ay,
Hindi naman sa binibigyan ko sila ng mali siya, pero may mali siya talagang nakita ko eh. Wala namang magkaibigan na lalaki at babae na magka-holding hands. May paghimas-himas pa ng braso sa lalaki. Tapos yung ngitian, halatang iba yung ibig sabihin. Anthony, hindi kaya... Ay, sana mali yung iniisip ko. Sana mali talaga. Huwag kang mag-alala, alam ko sinasabi mo. Alam mo? Teka. Naguguluhan ako. Paano kung alam mo na? Alam kong may relasyon sina Paula at Joel, matagal na. Alam mo na? Bakit parang wala ka namang ginagawa? Bakit parang ayos lang sa'yo? Wala naman ako sinabing ayos lang sa akin. Sinasabi ko lang, alam ko ang kalokohan nilang dalawa. Tapos, ano nang gagawin mo? Ewan ko, bahala na si Batman. Bahala na si Batman? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Niloloko ka na niya? Wala ka man lang bang gagawin? Hindi ko nga alam, basta huwag mo na lang sasabihin sa iba. Kung ano yung nakita mo, isarili mo na lang yun. Pero, Sheng, nakikiusap ako sa'yo. Sa ating dalawa na lang yung nakita mo. sige na nga. Pero gumawa ka ng paraan ha. Hindi nakakagwapo maging tanga. Oo na, ako nang bahala. Oh, buti naman at umuwi ka na. Akala ko gagabihin ka na naman eh. Saka galing. Diyan lang. Saan dyan lang? Ano ba, Anthony? Kapag sinabi kong dyan lang, dyan lang. Huwag ka na magtanong ng magtanong. O ano naman kung magtanong ka na magtanong? May karapatan akong gawin yun, di ba? Kaya sagutin mo na lang ako. Saan ka nga nagpunta? Kina Jane. May kinain sa kanila. Doon ako galing. Ah, talaga? O baka naman kung saan-saan lang para makapagsalo kayo ni Joel, tama ba? Tama, di ba? Oo na, tama ka. Kasama ko nga si Joel. Ano naman sa'yo ngayon, ha? Magrereklamo ka. Eh ano bang akala mo sa akin, tanga? Uto-uto? Sa tingin mo ba hindi ko alam lahat ng mga kalokohan ninyo ni Joel, ha? Matagal ko nang alam, Paula. Matagal ko nang alam na niloloko mo lang ako. Alam mo naman pala eh. Bakit nagtatanong ka pa tuwing aalis ako? Kung alam mo naman pala kung sino ang kasama ko. Teka nga, kung makapagsalita ka, parang wala kang kasalanan sa akin, ha? Parang gusto mo pa ako magpasalamat sa panloloko mo. Talagang dapat ka lang magpasalamat sa akin na sa'yo pa ako umuwi kahit na alam nating dalawa na pinagtsatsagaan na lang kita. Pinagtsatsagaan? Eh ano bang pagkukulang ko sa'yo para masabi mo yan sa akin, ha? Sobrang dami. Hindi ko nga alam kung ano nagustuhan ko sa'yo eh. Halata namang wala kang kakwenta-kwentang lalaki. Ano ba akala mo? Masaya ako sa buhay na binibigay mo sa akin? Sa tingin mo kaya kong tsagain yung pinagmamalaki mo sa aking negosyo? Mataas ang pangarap ko, Anthony. Gusto ko na marangyang buhay na halata namang hindi mo kayang ibigay. Sakit mo naman magsalita. Parang hindi ko binigay sa'yo lahat ng gusto mo, ah. Parang hindi lahat ng hiling mo sinusunod ko. Eh nagmumukha na nga akong tanga, mapasaya lang kita, tapos sasabihin mo pa rin na kulang? Dahil kulang naman talaga. Alam mo kung anong tingin ko sa'yo? Isang lalaking hindi ako kayang bigyan ng magandang buhay. Isang lalaking walang pinag-aralan at tatanga-tanga. Isang taong kontento lang sa buhay at walang balak umasenso. Sige nga, sinong babae ang magkakagusto niyan sa'yo? Wala. Walang babae magtsatsaga sa'yo dahil wala kang kwenta. Walang kwenta. Pues umalis ka na ngayon sa pamamahay ko. Dalhin mo na lahat ng gamit mo maliban sa mga gamit na binili ko para sa'yo. Pinagmamalaki mo yung mga yon? Mga pipitsuging gamit? Mga damit na galing sa ukay-ukay? Sayong-sayo na. Katulad ka lang din ng mga yon tititsugin. Walang kwenta.
Popoy, hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang magalit ng sobra kay Paula. Siguro dahil alam ko sa sarili ko na marami akong mga pagkukulang sa kanya. Dahil hindi ako naging sapat para manatili siya sa tabi ko. Wala akong ginawa maliban sa pagmasdan na lamang siya habang naglalakad na papalayo sa bahay at sa buhay ko. Sinasabi ng puso ko na pigilan siya. Na magmakaawa na bigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon. Pero parang sinisigawan ako ng isipan ko habang sinasabi na tama na. Sinasampal ng realidad na kahit anong gawin ko ay hinding-hindi niya na ako babalikan pa. Popoy at Bea, mula umaga hanggang gabi, trabaho at pag-iinom lamang ang ginagawa ko. Pinapagod ko ang sarili ko sa pagpapakain ng mga baboy at binubusog ang tiyan sa mga alak na iniinom ko. Ginagawa ko mga yon para pagdating sa gabi ay hindi ko na maisip pa si Paula dahil sa pagod at sa kalasingan ko. Pero ang hirap, sa bawat sulok ng bahay ay palagi ko siyang naaalala. Sa loob ng 6 na taon, si Paula ang naging buhay ko. Ang dahilan kung bakit araw-araw akong nagpupursige. Pero nang iwanan niya ako sa isang iglap, biglang hindi ko na alam kung bakit pa ako nabubuhay sa mundo. Anthony? Anthony? Walang tao. Bukas naman pala yung pinto eh. Ano bang ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. Ibabalik ko lang sana yung plato na... Oh, bakit ka naglalasing? Anong nangyari? Wala. Ay, kilala kita, Anthony. Hindi ka naglalasing nang wala lang. Nasaan ba si Paula? Ba't hindi ka malang inaawat sa pag-inom? Si Paula? Ayun. Nagpapakasaya sa pugad ng lalaki niya. Ha? Iniwan na niya ako eh. Umalis na. Ay, mali. Pinalis ko na siya at sinabihan ko sumama na siya doon sa lalaki niya. Total naman, mas masaya siya ron eh. Mas mabibigyan daw siya ng magandang buhay. Hindi katulad ko. Inuutil. Sinabihan ka niya ng ganon? Totoo naman, di ba? Inutil naman talaga ako eh. Walang patutunguhan yung buhay ko dahil tulad nga na sinabi niya, inutil nga ako. Bakit ka ba naniniwala sa babaeng yun? Alam mo namang may pagkabaliw yun eh. Tumigil ka na nga sa pag-inom mo. Akin na yung... Ba? Huwag mo na ako pinapakalaman. Magpapakalasing ako hanggang sa hindi na ako makatayo at makatulog na lang ako dito. Mas maganda nga kung hindi na ako magising. Hoy, huwag ka nga magsabi ng ganyan. Baka biglang magkatotoo yan. Wala naman. Hindi naman masasayang ang buhay ko dahil wala namang kwenta to eh. Mahirap lang ako. Hindi nga ako nakatuntong sa grade 2 eh. Wala akong alam. Oh, to. Tulong ko. Wala naman yan. Kaya hindi na rin ako nagbulat na nakahanap ng iba si Paula. Sino ba naman babae magtatagal sa katulad ko? Wala naman eh. Alam mo, masyado mo nang binababa ang sarili mo. Hindi nakakagwapo yan. Ano gusto mong gawin ha? Bumangon ka. Ipakita mo kay Paula na hindi siya kawalan sa'yo. Yun nga ang problema eh. Malaking kawalan siya sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo naman talaga kung anong gagawin mo eh. Natatakot ka lang kasi tumatatak dyan sa utak mo yung mga sinabi niya sa'yo. Sige nga, kung ikaw ako, anong gagawin mo? Paano ka babangon? Siyempre, una sa lahat, tatanggapin kong wala na talaga siya. Na hindi na niya ako babalikan. Pangalawa, ipapakita ko sa kanya na kaya kong umasenso nang wala siya. Paano nga? Yun nga yung tanong, Shen. Paano ko gagawin yun kung ganito na talaga yung buhay ko? Kaya mo pang baguhin yan, Anthony. Masipag ka namang tao.
Dagdagan mo lang ng tiyaga at saka determinasyon. Itong negosyo mo, kayang-kaya mong paluguin yan. Hindi nga ako marunong umintindi ng mga kung ano-anong papeles eh. Hindi ako marunong magpatakbo ng malaking negosyo. Kung bumalik ka kaya sa pag-aaral, Ako? Babalik sa pag-aaral? Ikaw yata ilasig sa ating dalawa eh. loko-loko, seryoso ako. Matanda na ako para sa ganyan. Hindi madali ang sinasabi mo. Hindi madali, pero hindi imposible. Subukan mo lang. Tutulungan kita. Huwag na, nakakahiya lang sa'yo eh. Ano pat naging teacher ako kung hindi naman kita matutulungan? 'Di ba? Ipakita mo sa kanya na kayang-kaya mong wala siya. Hindi ka matutulungan ng mga alak na yan. Kaya umayos ka at bumangon. At sa pagkakataong to, gawin mo yan para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Popoy at Bea, noong una ay hindi ko sineryoso ang payo sa akin ng kaibigan kong si Sheng. Bakit naman kasi ako babalik pa sa pag-aaral? Matanda na ako. Hindi ba para nakakahiya naman na ang laki kong tao, tapos sa mga classmates ko, puro mga bata? Saka naisip ko rin na para saan pa ba yun? Baka maaksaya lang ang panahon ko sa isang bagay na hindi ko naman na dapat ginagawa pa. Pero sa kabilang banda may maliit na boses sa isipan ko na nagsasabing, bakit nga ba hindi ko subukan na magbalik sa eskwela? Sinasabi nila na ang edukasyon ang susi para sa kahirapan. Na baka kapag ka nakuha ko na ang pag-asenso, ay may magmamahal na rin sa akin ng totoo. Makatagpo ako ng taong hindi ako iiwan dahil hindi napatapon at walang kwenta ang buhay ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Asenso. Popoy at Bea, kahit na nahihiya, ay ginawa ko ang sinabi sa akin ng kaibigan kong si Sheng. Nag-enroll ako at pumasok sa eskwelahan bilang grade 2. Nung gabi bago ang pasukan, aabot hanggang langit ang kaba ko. Muntik na nga akong hindi tumuloy dahil sa sobra akong nahihiya talaga. Kung ano-ano ang mga tumatakbo sa isipan ko na baka pagtawanan ako ng mga tao. Pero mabuti na lamang at pinuntahan ako ni Sheng sa bahay ng gabing yun. Kaya napakalma niya ako kahit papaano. Sinabihan niya ako na hindi dapat akong mahiya sa aking gagawin. Ipakita ko raw sa lahat na kahit na may edad na ako, ay gusto ko pa ring matuto para mas lalong umasenso sa buhay. Umuwi na lang kaya ako. Nakakaya dito eh. Hi po, kuya. Hello? Ano pong ginagawa niyo dito? Ikaw po ba yung teacher namin? Bakit po kayo nakaupo dito? Di ba dapat po nasa harap kayo? Hindi ako teacher. Classmate niyo ako. Po? Classmate po namin ikaw? Hala, paano po nangyari yun? Ang laki-laki niyo na po. Magkasing laki nga po kayo ng kuya ko si Kuya Mark. Gusto ko kasi mag-aral eh. Ng grade 2? Bakit po grade 2? Kasi nung bata ako, nung kasing liit mo pa ako, hanggang grade 1 lang yung natapos ko. Hindi na ako nakapasok sa grade 2. Bakit po? Kasi wala kaming pera. Bakit po wala kayong pera? Kasi mahirap lang yung magulang ko eh. Ano po bang trabaho ng mga magulang mo? Magsasaka, tapos siyam kami magkakapatid. Wow! Ang dami! 3 lang kaming magkakapatid Tapos ako po yung bunso at ang pinaka-cute. Pero kuya, bakit po kayo bumalik sa pag-aaral? Kasi gusto kong umangat yung buhay ko. Gusto kong matuto. Ano po bang gusto niyong maging?
Ako kasi gusto ko pong maging doktor para gagamutin ko yung mama at papa ko kapag may sakit po sila. Eh, ikaw po. Hindi ko pa alam eh. Pag-iisipan ko pa, sabihan kita. Okay po. Kuya, bakit nandito po pala kayo sa likuran? Wala po kayong katabi dito, oh. Nahiya kasi ako eh. Baka pagtawanan nila ako. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po nila pagtatawanan. Ako pong bahala sa inyo. Ay, nakalimutan ko. Hi, my name is Sofia. Ikaw, kuya, ano pong pangalan nyo? Anthony, Ah, sige Kuya Anthony, kapag may umaway sa'yo, sabihin nyo lang po ako ha. Alam ko kung saan sila takot. Sa ipis. hindi ka ba takot sa ipis? Hindi po, wala lang naman po yun eh. Basta kuya ha, friends na po tayo. Oo naman, friends na tayo. Ikaw talaga, binigyan mo na naman ako ng ulam. Nahihiya na talaga ako sa inyo eh. Sus, wala yun. Eh, alam mo naman si Mama. Kung makapagluto, parang isang buong barangay ang kakain. Ay, oo nga pala. Kumusta yung first day mo? Ayun, may kaibigan na ako kaagad. Talaga? Sino? Teka, huhulaan ko. Si Sofia yan, no? Oo, siya nga. Ang daldal ng batang yun. Napakabibo. Nako, sinabi mo. Pero kahit madaldal yun, siyang pinakamatalino sa lahat. Mukha nga sa kanya ako magpapaturo eh. Mas matalino pa sa akin. Pero aminin mo, nakaka-enjoy mag-aral ulit, di ba? Oo, pero syempre, nahihiya pa rin ako. Masasanay ka rin, huwag kang mag-alala. Sa umpisa lang yung hiya-hiya na yan, isipin mo na lang na ginagawa mo to para sa sarili mo. Kasi gusto mong makapagtapos sa pag-aaral. Pero Sheng, 4 na taon talagang bubunuin ko para makapagtapos ng elementary. Wala na bang ibang paraan? Hindi naman sa nagre-reklamo ako, pero ano ba talaga? Sige, titingnan ko kung anong pwedeng gawin. Salamat. Tsaka salamat din sa lahat ng tulong mo ha. Hindi ko naman magagawa ang mga to kung hindi dahil sa'yo eh. Hindi ko nga alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Dami ko ng utang. Ano ka ba naman? Ayos lang yun, no? Masaya ako na nakakatulong ako sa'yo. Saka mas masarap tulungan yung mga taong may determinasyon sa buhay. Yung tinutulungan din yung sarili nila. Huwag kang mag-alala. Makakabawi rin ako sa'yo balang araw. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nakikita kong inaangat mo ang sarili mo. Na binabago mo yung takbo ng buhay mo. Na sa wakas, hindi na nakatatak sa isip mo na wala ka ng pag-asa. At nandito lang ako parate para sa'yo. Popoy at Bea, sa mga narinig ko mula kay Sheng, ay biglang lalong lumakas ang loob ko. Nang dahil sa kanya, muling nabuo ang pangarap kong umasenso sa buhay. Ang mapabuti ang kalagayan ko. Si Sheng rin ang nagturo sa akin na gawin ko ang mga bagay na ito hindi para sa ibang tao, kundi para sa akin mismo. Na oras na raw, para sarili ko naman ang mahalin ko. Kaya yun ang ginawa ko. Imbes na mahiya, in-enjoy ko ang pagbabalik ko sa pag-aaral. Nakikipagkulitan at nakikipaglaro ako sa mga kaklase ko. Nagpa-participate sa klase para tumaas ang grades. Nagpapatulong kay Sheng sa mga assignments at projects ko. Popoy at Bea, pagkalipas ng 5 taon sa elementary sa wakas, ay nagkaroon na rin ako ng diploma. Siyempre, si Sheng ang isa sa mga pinakamasayang tao para sa akin. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong ayusin ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit sa pangalawang pagkakataon ay sumaya ang puso ko.
Oh, Anthony, nandito ka pala. Ay, magandang hapon po, Tito Nanding. Magandang hapon din. Si Sheng ba ang hinihintay mo? Nako, naliligo pa. Ayos lang po. Mamaya pa po kami talaga dapat aalis eh. Inagahan ko lang po ang pagsundo sa kanya. Ganun ba? Pero alam naman niyang nandito ka na? Opo, nasabi na po ni Tita. Oo nga pala. Nabalitaan ko nakagraduate ka na sa elementary. Congratulations sa'yo. Salamat po. Sa wakas, nagka-diploma rin po. 4 na taon ko rin pinaghirapan yun. Mabuti naman kung ganun. Nakakatuwa nga talagang pinursigi mo yung pag-aaral mo eh. Sana naman may balak kang mag-high school ano. Ituloy-tuloy mo na yan, iho. Ay, opo naman po. Itutuloy-tuloy ko na po to. Pero baka po mag-exam na lang ako para makakuha na po ako ng diploma sa high school. Oo, maganda yan. Tinutulungan ka naman ba ni Sheng? Opo eh. Marami na nga po siyang naitulong sa akin. Hindi ko na po alam kung paano ako makakabawi sa kanya. Alam mo kung paano ka makakabawi sa kanya? Paano po? Pakasalan mo. Si Tito talaga eh. Aba, seryoso ako sa sinabi ko sa'yo. Doon din naman ang punto niyong dalawa eh. Hindi pa po niya ako boyfriend. Hindi mo kasi nililigawan. Ligawan mo na. Huwag mo na kaming isipin ng tita Celia mo. Approve na approve ka sa amin. Kesa naman sa iba mapunta yung anak namin, di sa'yo na lang. Mas mapapanatag pa yung loob namin. Tingnan po natin, Tito. Sus, kaya yan. Ako bahala sa'yo. Tutulungan kita dyan kay Sheng. Si Tito talaga. Salamat sa panlilibre mo sa akin ngayong araw ha. Ikaw talaga, hindi naman kailangan. Okay lang naman. Simpleng bagay lang to sa lahat ng mga nagawa mo sa akin. Okay. O, paano? Ingat ka sa pag-uwi ha. Salamat ulit. Good night. Sheng, sandali lang. May sasabihin sana ako. Ano yon? Ah, huwag kang magagalit ah. Bakit naman ako magagalit? Ewan ko. Ay, huwag na lang pala. Sige, good night. Hoy, hoy, teka, sabihin mo na yon. Ano ba? Hindi ako makakatulog niyan. Ano kasi, Ka ng Kung dinidiretso mo na lang ako, edi sana kanina pa tayo tapos dito. Sabihin mo na para... mahal na kita. Ano ulit? Sabi ko, mahal na kita. Okay. Tapos? Tapos, gusto ko ring sabihin na hintayin mo ako. Ha? Teka, nalito ako. Hintayin kita? Saan? Bakit? Hindi ganoon. Gustong-gusto kitang ligawan, Sheng, pero alam ko kasi sa sarili ko na hindi pa yung Anthony na babagay sa'yo. Sinabi ko kung ano yung nararamdaman ko para hindi ako magsisi sa huli. Di ba dapat ako yung hintayin mo kasi ako yung babae? Wala pa kasi ako napapatunayan eh. Gusto ko kapag liligawan kita, okay na ako. Kaya mo na ako ipagmalaki sa ibang tao. Yung hindi ka na mahihiyang ikwento ko sa iba. O kahit man lang makasama ako. Hindi naman mangyayari yun eh. Kilala mo naman ako, di ba? Oo, pero ang karapat dapat sa'yo ng lalaki, yung pinakamabait, pinakamasipag, tsaka yung kayang-kaya kang buhayin. Wala pa ako dun eh. Pero ginagawa ko naman lahat para maging karapat dapat sa'yo. Kaya sana mahintay mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero nasa kalagitnaan pa ako ng pag-ayos sa buhay ko eh. At kapag nagawa ko na yun, sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa akin. Popoy at Bea, kung noong una ay para sa sarili ko ang dahilan kung bakit naisip kong bumalik sa pag-aaral, na mga oras na yon para kay Sheng kung bakit mas lalo ko pang ginustong umasenso sa buhay. Gusto kong maging karapat-dapat para sa kanya. Gusto kong ibigay sa kanya ang mundo. Nakakatuwa lang dahil kahit sobra ko siyang mahal ay wala akong takot
na masasayang ang lahat ng gagawin ko para kay Sheng. Pagkatapos ko makagraduate sa elementary ay kumuha ako agad ng ALS o yung Alternative Learning System at sa awa ng Diyos ay nakapasa nga ako. Nang makaipon na ako ng pera, Popoy at Bea, ay vocational course naman ang isinunod ko. At sa bawat desisyon na ginagawa ko, si Sheng ang naging kasama ko. Kailan ka ba kasi uuwi rito? Namimiss na kita eh. Halos araw-araw naman tayo magkausap pa. Siyempre, iba pa rin yung magkasama talaga tayo. Huwag kang mag-alala, malapit na akong umuwi. May inaasikaso pa ako rito sa Maynila. Tapos pag uwi ko, babawi ako sa'yo ng sobra. At uumpisahan na rin natin yung pagpaplano sa kasal natin. Sige. Ilang beses na rin akong tinatanong ni Mama kung kailan daw natin uumpisahan yung plano. Nakausap na nga niya yung parang gusto niyang magkasal sa ating dalawa eh. Wala na pala tayo masyadong iisipin eh. Kaya dapat lang na umpisahan na natin. Sige na mahal. Mamaya na lang ulit ha. May pupuntahan pa kasi ko. Sige, mag-iingat ka dyan ha. I love you, bye. I love you too. Bye! Ay, papakain muna ako ng mga baboy bago magpahinga. Anthony? Paula? Hi. Anong ginagawa mo rito? May dinadaanan lang ako. Tapos naisipan ko na ring dalawin ka. Kung ayos lang. Pero kung ayaw mo akong kausap, ayos lang din. Pwede ako umalis agad. Hindi, ayos lang. Wala naman akong ginagawa ngayon eh. Kumusta ka na? Nabalitaan ko lumaki na ang negosyo mo Napalago mo na rin sa wakas. Oo nga eh. Pinagsamang pagtsatsaga at kasipagan yan. Oo nga pala. Nakwento sa akin ni Aida na nag-aral ka raw. Totoo ba yun? Oo, sa katunayan nga, katatapos ko lang ng vocational course ko eh. Yun pa lang kasi yung kaya ng pera ko. Talaga? Wow, ang galing. Masayang-masaya ako para sa'yo. Kaya naman pala, parang ibang tao ka na ngayon eh. Marami na palang nangyari sa'yo. Sobrang proud ako. Salamat, ikaw. Gusto ka na? Kayo ni Joel. Nagpakasal na kami. Dati pa, 2 na nga ang anak namin eh. Mabuti naman kung ganun. Kaya ako nakapagdesisyon na puntahan ka dahil gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo noon. Sa lahat ng mga nasabi ko. Alam ko namang nasaktan kita ng sobre. Kaya sana patawarin mo ako. Matagal na kitang napatawad, Paula. Pinili kong patawarin ka dahil yun ang gusto ko. Gumaan na rin yung pakiramdam ko. Mahirap kasi yung gumigising araw-araw na mabigat ang dinadala. Salamat, Anthony. Malaking bagay yan sa akin. Tsaka naisip ko, kung gusto kong baguhin yung takbo ng buhay ko, kailangan kong iwan lahat ng mga dinadala ko sa nakaraan. At yun yung ginawa ko. Kaya ito, masaya na ako. Nagawa ko na lahat ng plano ko. Tupad ko na yung mga pangarap ko. Masaya ako para sa'yo. Masaya rin ako para sa'yo. Kalimutan na natin lahat yun. Nakaraan na lang yun na hindi na dapat binabalikan pa. Popoy at Bea, pinili kong patawarin si Paula at kalimutan na ang nangyari noon dahil gusto ko na lamang siyang maging masaya. Yung makahinga ng maluwag dahil wala akong dinadalang bigat sa dibdib ko. Ang mahalaga naman kasi sa ngayon ay ibang Anthony na ako. Masaya at unti-unti nang naaabot ang mga pangarap sa buhay. Popoy at Bea, simple man ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Sana ay nakapagbigay pa rin ito ng inspirasyon sa mga taong katulad ko. Dahil ang pag-asenso ay wala namang pinipiling edad. Hanggat determinado ka at hinahaluan mo ng gawa ang mga pangarap mo, ay wala nga talagang imposible. Oo, nahirapan ako ng sobra. Ilang beses kong ginustong sumuko na lamang. Pero naisip ko na dapat ay tapusin ko ang sinimulan ko. Wala namang pangarap
na madaling abutin. Popoy at Bea, maraming salamat sa pagbibigay ng oras para sa sulat kong ito at sana ay patuloy kayong pagpalain pa ng Panginoon. More power pa sa MOR Entertainment. At syempre, lalong-lalo na sa Dear MOR. Nagpapasalamat, Anthony. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Asenso. Mga kapamilya, oras na natin, it's 3 minutes after 2 p.m. At yan na nga po ang very inspiring na pagtatapos ng kwentong ito ni Anthony. So true. At Popoy, alam mo, nakaka-relate ako dun sa isang kamarkada natin na... Ay, narinig mo ako. Okay. Nakaka-relate ako kay Rosemary na nag-comment. Kapatawaran lang naman pala. Di naman pala balikan ng pinunta nung ex. Kasi ang daming kinabahan doon sa scene 6. Kasi ang daming di ba? Ang daming naghinala. Nako, pag itong si Anthony yumaman at nakita nung ex, nako, babalik yan. Kasi ganun yung tipuhan ng ni Pole. Siya yung tipong naghahabol ng ng kwarta di ba? So, kinabahan tayo sa scene 6. Okay na kinilig na tayo kay Yes. Sheng at Anthony. Sabay pumasok si Paula. Yun naman pala. Parang tawag dito? Closure ng very slight lang. Closure. Oo, kapatawaran lang naman pala ang naganap. So, kalma tayo guys. Okay, happy ending tayo. Yeah. Kalma lang Oo, Kalma kayo lang, talaga. Yun lang naman mag-hi, hello, I'm sorry. Yun lang naman sasabihin ni Paula. Hindi naman lahat ng... Nako Uy, Pero alam kita mo, nyo, Uy, Kita nyo, di ba? Bumalik lang si Paula. Di ba? Kaya wag maging mala Paula ang ugali ninyo. Di ba? Na masyadong, anong tawag mo dyan? Materialoso, ganyan. Oo, na kasi ganyan na ang magiging tingin sa inyo ng mga tao. Naku, nagpakita lang dahil nakitang umaasenso na lalo yung isa, ganyan. May eksena na naman sa buhay niya. Naku, manlalandi na. Naku, ganyan ang tingin. Pero magsusorry ka lang naman. oo. Pero alam mo, napaka-satisfying. For some reason, napaka-satisfying nung pangyayaring yon na, alam mo yun, naghirap ka para umasenso ka, para mas lalong gumanda at umayos yung buhay mo. Tapos biglang nakita nung taong umalipusta sa'yo, ng liit at ng mata sa'yo. Ang sarap-sarap Poy ng pakiramdam. Alam mo bakit? Nakaka-relate ako doon hindi man sa pera, pero sa katawan. Kasi 'di ba dati alam mo naman nung na-jonticles ako, bago pa ako na-jaundice, tsubibo na ang Bea. So, alam mo yon, may kaibigan ako na bongga makatalak na parang, "Hay, nangyari sa'yo? Ba't ganyan na nangyari sa'yo? Mukha ka ng balyena, ganyan-ganyan." Syempre, eto, nagpaka-healthy ako. Kahit papaano, umimpis tayo ng slide. Di nakita ko ulit yung kaibigan ko na yon. Mas makipot na ako kaysa sa kanya. Hindi ko naman sinabing, ano ka ngayon? Hindi ko naman sinabing ganon. Pero nakita ko sa itsura niya, sa mukha niya, yung parang, manghang-mangha siya doon sa transformation ko. Ay, Poy, ang sarap. Ang sarap sa feeling. Nung parang kinain niya lahat ng sinabi niya, nilamon niya lahat ng mga panlalaki niya. Dahil eto na nga, mas healthy na ako, mas stronger na ako. Ganong feeling, sarap. Hindi naman, ayoko namang magmataas, no? Pero alam niyo, parang reward dun sa lahat ng hirap mo. Yung makita ng lahat ng taong nanlait sa'yo, yung naging success mo. Yun lang. Doon lang naman na nakaka-relate ng bonggang-bongga. Yan. Actually, Bea, marami naman talagang aspeto sa buhay natin. Oo, maraming aspeto sa buhay natin na pwedeng dyan tayo na-challenge. Unang-una, yun nga success natin. Sabi mo nga, yung example mo doon sa naging problema ng bahagya, doon sa weight mo, na yan, sa timbang mo. Ayan, meron yung katulad nitong kay Anthony sa kanyang educational attainment. Diba? Kumbaga, kine-question, ganyan lang yan. Ganyan.
Yung iba naman sa kanilang career, sa kanilang trabaho na hanggang dyan na lang yan kasi wala naman wala namang mararating yan. Di ba marami talaga ang mga tao that will push you down, who will push you down, di ba? Who will pull you down pala. Ayan, hihilahin ka talaga pababa. Pero ang pinaka wag na wag mong gagawin ay yung ikaw nga mismo ang hihila sa sarili mo pababa. 'Di ba? At 'yun yung muntikan ng marating kanina ni Anthony. Nung naniwala siya na hanggang diyan ka na lang, wala na mangyayari sa buhay mo, putyo-putyo, pipitsugin lang naman yung mga kaya mong gawin, 'di ba? Just imagine kung naniwala siya doon sa thought na iniwan sa kanyang yan ni Paula. Nasan kaya si Anthony ngayon? Siguro Actually, baka naiinggit siya, 'di ba? Lalong Sa namumuo. dahil meron na nga Paula, siguro bad trip siya dahil hindi siya makakuha ng panibagong trabaho, 'di ba? Bukod dun sa pagbababoy niya, yung mga ganyan. Pero dahil nga sa tulong ng isang Sheng, 'di ba? Isang kaibigan na naging kaibigan na rin, na may mga tao rin talaga na itutulak ka naman pataas at dahil meron silang tiwala sa iyo. Oo, kaya ganyan 'yun no? Sa buhay po mga kapamilya, meron talaga mga taong kailangang umalis sa buhay mo para makapasok yung iba. Yan. Dahil imagine kung hindi niya binitiwan si Paula, pumayag siya sa kalokohan na ginagawa sa kanya ni Paula, hindi siya makakausad. 'Di ba? Si Paula kasi yung humihila sa kanya pababa Hindi makakapasok sa eksena ang isang katulad ni Sheng, 'di ba? Who will inspire him, 'di ba? Who will convince him to become better and things will get better, 'di ba? Hindi makakapasok si Sheng ng ganun-ganun na lang kung nandyan pa yung isang Paula. Kaya po, dito talaga pumapasok, kamorkada makinig ka ha. Dito pumapasok yung kailangan pumili ka nung tamang partner, yung mabuting partner para sa'yo. Kasi dito sa storya, nakita natin yung dalawang klase ng babae, dalawang klase ng partner. Isang partner na, isang babae, actually kahit lalaki isang partner na ang habol yung successful ka na, ang habol yung pagmataas ka na, ang habol lang kung ano yung makukuha sa'yo. Versus dun sa isang partner na siya mismo yung magdadala sa'yo sa kung saan ka dapat pumunta. Siya yung mag-aangat sa'yo. Yung kahit walang-wala ka, pero sasamahan ka niya, tutulungan kanyang umangat. Tutulungan ka. So, so dun pa lang kamorkada, dun pa lang pumapasok yung kailangan pumili ka talaga ng tamang tao. Matuto kang mag-let go ng mga toxic, yung wala namang ambag sa buhay mo. At tingnan mo yung taong mai-inspire ka, yung hindi lang yung pakikiligin ka kundi yung may talaga sa'yo, iko-contribute sa ikakabuti ng buhay mo. Naku mga kapamilya, napakarami nating natutunan dito sa ating kwento ngayon. Unang-una na nga, ako na mauuna, Bea, bago magloko talaga itong internet connection natin. Okay. Bilib ako sa lahat ng mga katulad ni Anthony, 'di ba? Bilib ako dahil kita nyo, pinakita talaga sa ating kwento na kapag ikaw ay nakafocus doon sa success na gusto mo para sa sarili mo, 'di ba, ay walang makakapigil sa iyo. You are going to be unstoppable. 'Di ba? Hindi ka mapipigil kahit nino, 'di ba? Kahit na mga masasamang karanasan. Kung gusto mong umunlad, kung kikilos ka, gagawin mo ang lahat ng mga kaya mong gawin nang walang naapakang ibang tao, kayang-kaya mo. 'Di ba? At napatunayan din ng kwentong ito na hindi naman po yung edukasyon Hindi lang naman yung edukasyon ang importante sa tao, kundi yung kanyang determinasyon. 'Di ba? Bagaman syempre yung education naging susi pa rin sa success niya, Anthony, sa ngayon. Ayan, pero kita nyo, mas maalam pa, 'di ba? Mas nagmukhang edukado pa yung taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Sa suong sa buhay, 'di ba? Mas marunong pa siya magpatawad, mas marunong pa siyang mababa ang loob 'di ba? Ganyan, iyan naman yung mga trait ng mga hindi nakapag-aral, 'di ba? Na medyo dahil sa mababa yung napag-aralan ko, humble sila. Ayan, pero it doesn't have to stay that way. 'Di ba? Na mababa ang tingin ninyo sa sarili nyo. Pero yung pagiging humble ninyo o mababang loob,
magkaiba po yun, yung mababa ang tingin sa sarili at yung mababa ang loob. You better stay mababang loob or humble kesa yung mababa ang tingin mo sa sarili mo. You're going to be great if you choose to be great. Diba? Yun lang yun. At gawin mo ang lahat ng mga makakaya mo. Katulad nitong si Anthony, walang impusa, lalo't hindi mo nililimitahan yung sukat ng success na pwedeng sayong sayo. Yon. O, kamarkada ha. Be humble, not humbug. Okay? Ito naman ang take ko, Popoy, ha? Mhm. Naniniwala kasi ako na in every successful man is a supportive woman. May it be a partner or nanay or tiyahin, ganyan. Meron at A meron friend? sumusuporta dyan. Oo. Kaya sa mga kababaihan dyan sa aking mga lalabs na kababaihan dyan, support your partner, support your man, help him build up his dreams, reach his dreams. Kasi pag ginawa mo yun, parang sinusuportahan mo na rin yung sarili mong future. And tingin ko kasi, ang lalaki, kapag alam mo yun, kapag sinuportahan mo siya, naramdaman niya yung acknowledgement from you, yung care from you, gagawin niya ang lahat para sa'yo. Feeling ko ganun ang lalaki, no, Poy? Totoo yan. Totoo yan. I agree. Very well said, Thea. Diba? Madagdagan ko lang, akala nyo kasi, no, ang mga kalalakihan, strong yan, diba? Nagpo-provide para sa inyo, kaya siya yung No, 'di ba? Dapat ina-uplift nyo yung spirits din namin. 'Di ba? Lalo na sa panahon ngayon, Bea, ha? Ang daming mga padre de familia, ang daming mga boylet na nahihirapan din, ano? Ayan, true. para maghanap buhay, 'di ba? This is the perfect time na sabihin nyo you are enough, you have nothing to prove. Ayan, and you can do it. Kung ano man yung ginagawa mo, and you show your appreciation. Diba? You show your appreciation to your man. That's correct, Bea. Very well said. Oh, na-inspire ka, no? Mm. Oh, gusto mo ng trabaho? Agad na. Buksan mo na yung shop mo. Go, go, go. Go, boy. You can do it. Pagod pa. Basta ang importante wala tayong iwanan dito sa Dear MOR dahil matagal na po nating nasukat yan. Kung saan tayo, kung gaano kalayo ang ating nararating, basta't walang iwanan at tuloy-tuloy ang suportahan, nandyan kayo, nandito kami, nandito tayo para sa isa't isa. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Popoy. And of course, gorgeous bee, up shoulder, Bea. At syempre, stay safe, stay healthy mga kapamilya at kahit ano nga po mangyari, please stay happy. Bye!